Maligayang pagdating po sa channel na Kwento ng Pamilya, sinabi sa akin ng aking asawa, Marco, kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan na gumugol ng bawat weekend kasama ang ex-wife ko, baka hindi na talaga tayo nararapat magkasama. Tiningnan ko siya sa mata at sinabing, tama ka talaga. Kinaumagahan, nilagdaan ko ang mga papeles ng transfer sa London na noon pa'y tinatanggihan ko para sa kanya. Nang nag-text siya, ano ang gagawin mo ngayong weekend? Nagpadala ko sa kanya ng selfie mula sa Heathrow Airport. Ang text message ay kumikinang sa screen ng telepono ni Marco na parang neon sign sa aming madilim na kwarto. Can't wait to see you today. It's been too long. Nanginginig ang kamay ko habang ibinabalik ko ang kanyang telepono sa nightstand eksakto sa kung saan ko ito natagpuan. Dahlia, ang kanyang ex-wife. Ang babaeng kamitap niya tuwing linggo sa loob ng nakalipas na 3 buwan na sinasabing innocent na kapehan lang ito sa pagitan ng matatandang magkaibigan. Ang babaeng tila nagbibilang na ng oras hanggang makita niyang muli ang aking asawa. Humiga akong muli sa ilalim ng aming Egyptian cotton sheets. Nagkukunwaring natutulog habang nag-uunahan ang takbo ng isip ko. Tumunog ang telepono bandang 5:47 n.m. Sino ang nagpapadala ng mensahe nang ganoon kaaga maliban na lang kung inisip nila ang isang tao buong magdamag? Pinuwersa ko ang aking paghinga na manatiling steady habang gumagalaw si Marco sa tabi ko. At automatikong kinukuha ang kanyang telepono na parang ito ay life support. Ang mahinang glow ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mensahe. Pinanood ko sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na mga mata habang may ngiti na kumakalat sa kanyang mukha. Ang uri ng ngiti na hindi ko nakitang idinirekta sa anumang may kinalaman sa akin sa loob ng ilang buwan. Nag-type siya pabalik ng mabilis, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may sanay na pamilyaridad sa screen. Ang sagot ay maikli, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na ito ay puno ng kahulugan na hindi ko dapat maintindihan. Morning beautiful. Ang kanyang boses ay may dalang pilit na kasiglahan na ginagamit ng mga tao kapag may mahalaga silang itinatago. Yumuko siya para halikan ang aking noo at naabutan ko ang amoy ng cologne na inilagay na niya. Sa ganap na sakumakar ng umaga para sa Sunday coffee kasama ang isang kaibigan. Bumulong ako ng isang bagay na hindi kometido at gumulong palayo. Binigyan siya ng espasyo upang ipagpatuloy ang anumang performance na kanyang itinatanghal. Sa pamamagitan ng salamin sa aming dresser, pinanood ko siyang pumili ng kanyang damit ng may uri ng pag-iingat na karaniwang inilaan para sa mga job interview o unang date. Ang cashmere sweater na binili ko para sa kanya noong Pasko. Ang designer jeans na mas mataas ang presyo kaysa sa renta ng karamihan ng tao. Lahat ay coordinated upang magmukhang effortlessly expensive. Ito ang aming Sunday routine ngayon sa loob ng 3 buwan. Simula nang ipahayag ni Dahlia Morrison ang kanyang pagbabalik sa London sa pamamagitan ng isang maingat na kaswal na text na ibinahagi sa akin ni Marco na parang wala itong kasalanan. My ex-wife is back in town. Might grab coffee to catch up. Napakasimpleng salita para sa isang bagay na sistematikong wawasak sa aming kasal, isang weekend sa bawat pagkakataon. Naaalala ko ng malinaw ang unang linggong iyon. Nagdamit ng normal si Marco noon. Weekend casual, 5 minuto para maghanda, bahagya lang ang sulyap sa salamin. Bumalik siya makalipas ang 2 oras na may mga kwento tungkol sa photography career ni Dahlia sa New York. Ang kanyang mga paghihirap sa muling pag-a-adjust sa London, kung paano niya kailangan ng gabay sa pag-navigate sa competitive art world. Nakinig ako habang inaayos ang aming bookshelf. Pinapansin ang kasiglahan sa kanyang boses nang inilarawan niya ang mga proyekto nito, ang paraan kung paano kumikinang ang kanyang mga mata habang tinatalakay ang creative vision nito. Baka dapat natin siyang imbitahan para maghapunan, iminungkahi ko. Sinusubukan lang ang tubig. Gusto ko siyang makilala ng maayos. Ang mungkahi ay lumapag na parang bato sa tahimik na tubig. Naglaho ang sigasig ni Marco na palitan ng maingat na ekspresyon na isinuot niya sa mga mahihirap na negosasyon sa kliyente. She's very private right now, going through a difficult transition. Maybe once she's more settled,
Iyon sana ang una kong babala. Sa loob ng 4 na taong kasal, hinding-hindi naging protective si Marco sa privacy ng sinuman maliban sa sarili niya. Pero gusto kong magtiwala sa kanya. Nagtiwala sa lalaking nangako sa akin nang walang hanggan sa isang simbahan na puno ng 200 na saksi. Nagtiwala sa partner na bumuo ng magandang buhay na ito kasama ko. Brick by expensive brick. Ang aming Georgian townhouse sa Richmond na na-feature sa 3 magkakaibang design magazine. Ang aking umuunlad na marketing consultancy. Ang kanyang corner office na tinatanaw ang Thames. Kami ang mag-asawa na kinaiinggitan ng ibang tao sa mga dinner party, ang mga tila natuklasan ng code sa pagkakaroon ng lahat. Kaya, binaliwala ko ang mga warning bell, binaliwala ang paraan kung paano niya sinimulan na alagaan ang kanyang hitsura tuwing linggo. Binaliwala ang dumaraming dalas ng kanilang mga pagkikita, ang humahabang tagal, ang mga tawag sa telepono sa gabi na nagpapalabas sa kanya sa aming garden para sa privacy. Binaliwala ko pa ang aking sariling instincts nang nagsimulang mangyari ang mga tawag na iyon sa panahon ng aming mga dinner conversation. Si Marco ay humihingi ng tawad habang lumalabas upang tulungan si Dahlia sa ilang apurahang professional crisis na tila palaging nangyayari sa panahon ng aming limitadong oras na magkasama. Nagsimulang tumakbo ang shower at alam kong mayroon akong eksaktong 20 minuto bago siya lumabas. Handa na para sa isa pang araw sa kanyang alternate reality. 20 minuto para humiga dito at magkunwari na hindi ko alam ang nalalaman ko. Magkunwari na hindi ko nakita ang mga credit card charges mula sa mga mamahaling restaurant sa Shoreditch. Magkunwari na hindi ko napansin kung paano palaging kinakansela ang aming mga plano sa weekend para sa mga emergency ni Dahlia. Magkunwari na hindi ako nagsimulang matulog sa guest room dahil ang pakikinig sa kanyang mga pag-uusap sa gabi kasama niya ay nagpaparamdam sa akin ng pagkasuka. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking nightstand. Isang email mula sa London office ng aking kumpanya na may markang urgent. Ang subject line ay nagpabalik-balik sa sikmura ko. European Division Director Final Consideration Time Sensitive. Dinilit ko ito nang hindi binubuksan tulad ng ginawa ko sa nakaraang 2 offer. 14 na milyong piso, PHP 14,000 kada taon para pamunuan ang kanilang European Division. Ang sarili kong team, walang limitasyong creative control, isang pagkakataon upang bumuo ng isang bagay na ganap na akin. Ngunit ang pagtanggap ay mangangahulugang paggambala sa aming perpektong buhay sa Richmond. Pag-abandona sa magandang buhay na binuo namin ni Marco nang magkasama. Maliban na lang kung ang buhay namin ay hindi na perpekto, hindi ba? Ito ay isang maingat na pinananatiling ilusyon tulad ng isa sa mga movie set na mukhang totoo mula sa harap ngunit nagpapakita ng sarili nito na wala lang kundi scaffolding at pintura kapag tiningnan mula sa likuran. Huminto ang tubig sa pagtakbo. Naririnig ko siyang humuhuni habang nagtutuyo ng tuwalya. Talagang humuhuni habang naghahanda para sa kanyang lingguhang pagtataksil. Ang tunog ay nagpapahigpit sa aking dibdib sa isang kombinasyon ng galit at sakit sa puso na nagiging pamilyar na ako. Pinuwersa ko ang sarili kong bumangon at bumaba sa aming kusina na nangangailangan ng ritual ng paggawa ng kape upang ibalik ako sa isang bagay na totoo. Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy sa aming custom Italian curtains. Tumatama sa marble countertops na ginugol namin ng ilang buwan sa pagpili. Ang lahat sa silid na ito ay nagsasalita ng partnership, ng mga pinagsamang desisyon at pinagsamang pangarap. Ang espresso machine na binili namin sa Tuscany, ang dining table kung saan nag-host kami ng 2 dosenang dinner party, ang kitchen island kung saan nagplano kami ng mga bakasyon at tinalakay ang mga 5-year goals at inilarawan ang mga bata na kalaunan ay magkakaroon kami. Lahat ng iyon ay parang ebidensya ng isang krimen ngayon. Patunay ng kung ano ang nawawala sa akin sa isang babae na nagsusuot ng vintage band t-shirts at nagpapakita ng artistic poverty na mukhang effortlessly chic. Lumabas si Marco sa pintuan, bagong ligo at perpektong groomed. Suot niya muli ang kolona na iyon, ang mamahaling sinabi niyang regalo mula sa isang kliyente, ngunit hindi ko pa nakitang isinuot niya para sa anumang client meeting.
Ang kanyang buhok ay styled ng may uri ng maingat na presisyon na karaniwang inilaan para sa mga board presentation o photoshoots. "Coffee smells amazing," sabi niya. Hinalikan ang aking pisngi gamit ang mga labi na may lasa ng mouthwash na ginagamit niya bago ang mga mahahalagang meeting. "Ang aga mo nagising para sa isang linggo." Gusto kong tanungin siya tungkol sa text. Gusto kong humingi ng paliwanag para sa morning routine na lalong naging detalyado. Gusto kong malaman kung bakit nagbibilang ng oras ang kanyang ex-wife hanggang makita siya. Sa halip, inabot ko sa kanya ang kape niya sa mug na binili ko para sa kanya noong nakaraang Pasko. Ang isa na nagsasabing "World's Best Husband" sa eleganteng script. Hindi nawawala sa aming dalawa ang irony. "Isa pa bang crisis kay Dahlia?" Tanong ko, pinananatiling maingat na neutral ang boses ko. Tumango siya, muli nang tinitingnan ang kanyang telepono. "Gallery politics. You know how complicated the art world can be." Hindi ko alam. Hindi rin niya alam sa abot ng aking kaalaman hanggang 3 buwan na ang nakalipas ng tila naging expert siya sa creative industry navigation. Pero tumango pa rin ako, ginagampanan ng aking papel sa anumang script na pareho kaming nagkukunwaring sinusunod. Umalis siya makalipas ang 20 minuto na may halik na parang isang paghingi ng tawad at isang pangako na babalik bago maghapunan. Pinanood ko mula sa aming front window habang naglalakad siya patungo sa kanyang kotse. Pinapansin ang kasiglahan sa kanyang hakbang na dating inilaan para sa aming date nights. Nawawala ang kotse sa paligid ng kanto, dala ang aking asawa patungo sa anumang pantasya na binuo niya kasama ang babaeng dating nagbahagi ng kanyang apelyido. Nakatayo pa rin ako sa bintana at muling nag-vibrate ang telepono ko. Isa pang email mula sa London. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito dinelete kaagad. Sa halip, tinitigan ko ang subject line at nagtaka kung ano ang mangyayari kung sa wakas ay sasabihin ko ng oo sa buhay na naghihintay para sa akin habang abala ako sa pagtatangkang iligtas ang isa na tapos na. Ang London email ay nakaupo sa aking telepono, hindi binuksan, ngunit imposible na balewalain. Nagbuhos ako ng isa pang tasa ng kape para sa sarili ko at umupo sa aming kitchen island, hinayaan ang katahimikan ng aming walang lamang bahay na bumalot sa akin na parang isang kumot na hindi ko gusto, ngunit kailangan. Lumipas ang 2 linggo bago ko napansin ang mga pagbabago sa paghahanda ni Marco tuwing linggo. Nagsisimula ito sa kolon. Hindi ang karaniwan niyang amoy tuwing weekday, kundi isang bagay na mas malalim, mas mahal. Ang uri na isinuot niya sa aming unang anibersaryo ng kasal sa restaurant sa Mayfair, kung saan hindi namin kayang bilhin ang alak, ngunit umorder pa rin kami. Inaayos ko ang aming walk-in closet nang makita kong nawawala ang Hermes shirt mula sa karaniwan nitong lugar. Ang navy na may banayad na pattern na ginugol ko ng 3 linggong halaga ng pera sa grocery para sa aming anibersaryo. Martes na at si Marco ay nasa opisina na nakasuot ng kanyang karaniwang corporate uniform na nangangahulugang ang shirt na iyon ay pumunta sa ibang lugar. Kinumpirma ng umaga ng linggo ang aking hinala. Lumabas siya mula sa aming bathroom na suot ito ipinares sa madilim na jeans na malamang ay mas mahal kaysa sa aming buwanang electric bill. Ang kaswal na kagandahan ng isang tao na nagdadamit upang mapabilib habang nagkukunwaring walang pakialam. "Gandang shirt," komento ko, habang tinutupi ang kanyang weekend clothes sa maayos na tambak. "Special occasion?" Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa kanyang watch clasp. "Just coffee," with dahil malinaw na ang professional network ng kanyang ex-wife ay nangangailangan sa kanya na magdamit na parang dumadalo siya sa isang gallery opening sa halip na kumukuha ng mabilis na kape sa pagitan ng matatandang magkaibigan. Pinanood ko siyang gumugol ng 25 minuto sa kanyang buhok gamit ang mga produkto na hindi ko pa nakitang hinahawakan niya noon. Nang mahuli niya akong nagmamasid sa kanyang refleksyon sa salamin ng bathroom, nag-alok siya ng isang mahiyain na ngiti. Important networking, paliwanag niya na parang ang pag-style ng kanyang buhok na parang magazine model ay standard procedure para sa pagpapanatili ng professional relationship. "Siguro nga napakahalagang networking," sabi ko.
tinatangkang maging magaan habang may malamig na bagay na pumupuno sa aking sikmura. Ang lahat ng paghahanda na ito ay para kay Dahlia. Ang pagbabago ay kaagad. Tumigas ang kanyang mukha, umayos ang balikat na parang naghahanda siya para sa labanan. Don't be ridiculous, Pia. Adults can be friends with their exes without it meaning anything. Ang salitang ridiculous ay tumama sa akin ng mali. 4 na taong kasal at hindi niya kailanman tinawag na ridiculous ang aking mga alalahanin noon. Misguided, baka overthinking, sigurado, ngunit hindi kailanman ridiculous. Na parang ako ay isang selosong teenager na nag-i-imagine ng mga problemang hindi umiiral. Hindi ko sinabi na may ibig sabihin, maingat kong tugon. Napansin ko lang na mas nagdadamit ka ng mas elegante kaysa sa karaniwan. Bahagyang lumambot siya, ngunit nagawa na ang pinsala. Ang salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin na parang usok mula sa isang apoy na pareho kaming nagkukunwaring hindi inaamoy. Dinala ng Lunes ang tanghalian kasama si Carla sa aming karaniwang lugar. Isang cafe sa Richmond na naghahain ng sobrang mahal na mga salad sa mga babaeng nagtatanghalian ng professionally. Kailangan ko ng isang tao na magsabi sa akin na ako ay overthinking, na ang mga kasal ay dumadaan sa mga phase, na ang lahat ay babalik sa normal kapag si Dahlia ay nakaayos na sa kanyang buhay sa London at tumigil na sa pangangailangan ng patuloy na gabay ng aking asawa. Sa halip, nagbigay si Carla ng isang lecture tungkol sa tiwala at emotional maturity habang kinakain ang kanyang quinoa bowl. "You're being insecure," sabi niya, habang hinahalo ang kanyang oat milk latte na may uri ng kumpiyansa na mayroon ng mga tao kapag hindi pa sila nakakaranas ng tunay na pagtataksil. It's actually beautiful that they can maintain a friendship. It shows real emotional evolution. Beautiful. Iyan ang salitang pinili niya habang inilalarawan ko ang panonood sa aking asawa na nagbabago sa isang taong hindi ko nakikilala tuwing umaga ng linggo. Ngunit hindi mo ba iniisip na medyo much na ito? Bawat weekend sa loob ng ilang oras. Ang ngiti ni Carla ay may dalang partikular na pagmamataas na inilaan para sa mga babaeng nag-iisip na natuklasan nila ang sikreto sa matagumpay na relationship. Pia, sweetie, kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang iyong asawa na magkape kasama ang isang matandang kaibigan, baka ang problema ay hindi siya. Umalis ako na pakiramdam ko ay mas masahol pa kaysa nang dumating ako. Ang mga salita ni Carla ay umaalingaw-ngaw sa aking ulo habang nagmamaneho ako pauwi sa mga kalye ng Richmond na may linya ng puno. Siguro nga ako ay insecure. Siguro ganito ang hitsura ng mga mature relationship. Ang lubos na pagtitiwala sa iyong partner, kahit na ang bawat instinct ay sumisigaw na may mali. Ang business meeting noong Martes kasama si Jason ay nagbigay ng ibang pananaw. Kami ay magkasosyo sa loob ng 5 taon. Binuo ang aming marketing consultancy mula sa wala patungo sa isang bagay na kagalang-galang. Kilala ako ni Jason ng sapat upang basahin ang tensyon sa aking mga balikat, ang distraction sa aking mga tugon sa mga client update. "Everything all right at home?" tanong niya habang sinusuri namin ang quarterly projections. Natagpuan ko ang aking sarili na naglalarawan ng Sunday routine ni Marco, ang dumaraming dalas ng mga meeting, ang detalyadong paghahanda para sa kaswal na coffee dates. Nakikinig si Jason nang hindi nag-i-interject, ang kanyang ekspresyon ay lumalabas na mas seryoso sa bawat detalye. Nang matapos ako, hindi siya nag-alok ng katiyakan o payo. Itinaas lang niya ang kanyang kilay sa paraan na natutunan kong bigyang kahulugan sa loob ng mga taon ng pagtatrabaho ng magkasama. Ang ekspresyon na isinuot niya kapag inilarawan ng mga kliyente ang mga marketing strategy na walang lohikal na kahulugan. Interesting lang ang sabi niya, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng malaki. Nang maglaon, habang nag-iimpake kami ng aming mga laptop, binanggit niya ng halos kaswal. "Saw Marco last Sunday actually at that new place in Shoreditch. The one with the exposed brick and the 20 lb stakes." Ang kamay ko ay nasa keyboard pa rin. Shoreditch. Sinabi niya na kumukuha sila ng kape sa Richmond. Ang ekspresyon ni Jason ay nagiging maingat na neutral.
Maybe they changed plans. He was with a woman, brunette, artistic-looking. They seemed... Huminto siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Looked like they were on a date. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Mabilis na binago ni Jason ang paksa sa client retention rates, ngunit nagawa na ang pinsala. Nagsinungaling ang aking asawa tungkol sa kung saan niya imimit ang kanyang ex-wife at sila ay nasa isang lugar na sapat na mahal na naaalala ni Jason ng tiyak. Dumating ang Oktubre na may mas mahabang Sunday meeting at isang bagong development na nagpapahigpit sa aking dibdib sa pagkilala. Ang mga tawag sa telepono ay nagsimulang mangyari sa gabi, karaniwang bandang 10 mo kapag nag-aayos kami upang manood ng telebisyon o magbasa. Nag-vibrate ang telepono ni Marco. Sinulyapan niya ito at nagbabago ang kanyang buong kilos. Sorry, it's Dahlia. Client emergency. Lumabas siya sa aming garden, iniwan ako na nag-iisa sa muted television at ang tunog ng kanyang masiglang pag-uusap na dumadaloy sa French doors. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit ang kanyang tono ay naiiba sa panahon ng mga tawag na ito. Mas mainit, mas nakatuon kaysa sa narinig ko sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ang mga pag-uusap ay lumalawak bawat linggo. 20 minuto ay naging 30, pagkatapos ay 45. Natagpuan ko ang aking sarili na nagtatime sa kanila, nakahiga sa kama, nakikinig sa pagtaas at pagbaba ng kanyang boses habang nagpa-pace siya sa aming garden path. Tumatawa siya sa panahon ng mga tawag na ito. Tunay na masayang pagtawa na nagpaparamdam sa akin na hindi ko na maalala kung kailan siya huling tumawa ng ganoon sa akin. Kapag bumalik siya sa aming kwarto, palagi siyang humihingi ng tawad ngunit hindi malinaw tungkol sa mga emergency na nangangailangan ng ganoong kahabang mga talakayan. Gallery politics, client negotiations, industry connections. Si Dahlia ay tila nangangailangan ng gabay sa pag-navigate sa competitive art scene ng London, at ang aking asawa ay sa ilang paraan ay naging expert sa creative industry management sa kabila ng hindi kailanman nagpapakita ng interes sa sining lampas sa kung ano ang mukhang kahanga-hanga sa aming mga pader. What kind of client problems require midnight consultations? Tanong ko isang gabi pagkatapos siyang gumugol ng isang oras sa labas na kausap siya tungkol sa ilang hindi tinukoy na crisis. Bumalik siya sa ilalim ng aming kumot. Tahimik na ang telepono sa kanyang nightstand. You know how creative types are. Everything's urgent and emotional. She just needs someone who understands the business side, right? Dahil ang babaeng nagtayo ng isang matagumpay na photography career sa New York, isa sa mga pinaka-competitive na market sa mundo, ay biglang nangangailangan ng gabay ng aking asawa sa paghawak ng mga basic professional situation. Ang telepono ay tila hindi na natutulog. Nagba-vibrate ito sa panahon ng aming mga dinner conversation. Nag-i-interrupt ng mga pelikula na pinapanood namin ng magkasama, nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto sa lahat ng oras na may mga mensahe mula sa D. Nang magtanong ako tungkol sa patuloy na pakikipag-ugnayan, ipinaliwanag ni Marco na si Dahlia ay nahihirapan sa transition pabalik sa London. Nangangailangan ng emotional support, nangangailangan ng payo sa lahat mula sa apartment hunting hanggang sa muling pagtatayo ng kanyang professional network. She's very fragile right now, sabi niya, na parang ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang kanyang ex-wife ay nangangailangan ng mas maraming atensyon kaysa sa kanyang aktwal na asawa. Fragile. Ang salita ay nagsisimulang lumabas ng madalas sa kanyang paglalarawan kay Dahlia. Fragile emotional state. Fragile professional situation, fragile adjustment to London life. Ang babaeng ito na nag-impake ng kanyang buong buhay at lumipat sa ibang bansa upang ituloy ang kanyang karera ay tila masyadong delicate upang hawakan ang mga basic life challenge nang walang patuloy na intervention ng aking asawa. Nagsimula akong matulog sa aming guest room. Sinasabi sa sarili ko na ito ay dahil sa kanyang mga pag-uusap sa gabi na nagpapagising sa akin. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ang paghiga sa tabi ng isang tao habang inuuna nila ang pangangailangan ng ibang babae sa aming pinagsamang oras ng pagtulog ay parang isang espesyal na uri ng torture na hindi ako handa na tiisin gabi-gabi.
Mula sa guest room, naririnig ko pa rin siyang kausap siya sa pamamagitan ng mga pader. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang daloy sa gabi, mas malambot at mas intimate kaysa sa professional tone na ginagamit niya sa panahon ng mga business call. Minsan naabutan ko ang mga fragment, mga katiyakan tungkol sa kanyang talento, paghihikayat tungkol sa kanyang mga prospects, mga pangako na gaganda ang mga bagay-bagay. Hindi ko maalala kung kailan siya huling nagsalita sa akin nang may ganoong uri ng banayad na katiyakan. Ang guest room ay naging aking sanctuary at aking bilangguan. 3 linggo sa aking self-imposed exile mula sa aming pinagsamang kama, natuklasan ko ang madilim na magic ng social media stalking. Sa ganap na 2 araw ko ng umaga, ang insomnia ay naging aking hindi inaasahang kasama. Dumating ng eksakto kapag ang paghinga ni Marco ay naayos sa malalim na ritmo ng isang taong natutulog ng mapayapa sa kabila ng sistematikong pagsira sa kanyang kasal. Ngayong gabi, tulad ng napakaraming iba pa, natagpuan ko ang aking sarili na kumukuha ng aking telepono, ang thumb ay nakabitin sa Instagram app na may uri ng pag-aalinlangan na inilaan ng mga tao para sa pagbubukas ng mga resulta ng medical test. Ang profile ni Dahlia Morrison ay naglo-load ng may malupit na efficiency. Walang privacy settings, walang mga barrier sa pagitan ko at ng curated glimpse sa buhay na kumakain ng atensyon ng aking asawa. Ang kanyang feed ay eksakto sa inaasahan ko. Maingat na inayos na kaguluhan na sumisigaw ng authentic bohemian lifestyle. Vintage band t-shirts na nakatago sa hindi inayos na mga kama. Ang mga gallery opening ay nakunan sa moody black and white. Ang mga coffee cup ay nakuhanan ng larawan mula sa mga angle na nagpapahiwatig ng malalim na artistic contemplation. Ngunit ang mga location ang nagpapalamig sa dugo ko sa aking mga ugat. Richmond Farmers Market ay natag 14 na araw na ang nakalipas. Ang parehong linggo, sinabi ni Marco na nagkikita sila para sa kape sa ilang generic na cafe. Ipinapakita ng larawan ng ani ng taglagas na inayos na parang isang still life. Ngunit kinikilala ko ang mga vendor stall, ang cobblestone layout, ang Victorian lampposts na nakalinya sa Market Square kung saan kami ni Marco ay namili ng magkasama tuwing other weekend sa loob ng 4 na taon. Nag-scroll ako pa. Ang aking thumb ay gumagalaw ng may mechanical persistence ng isang taong kumakayod sa isang sugat. Ang aming paboritong antique shop sa Hillrise, nakunan ng larawan 6 na araw na ang nakalipas na may caption, Hidden Treasures in Unexpected Places. Ang imahe ay nagpapakita ng vintage jewelry na ipinapakita laban sa weathered wood. Ang parehong display case kung saan natagpuan namin ni Marco ang Art Deco mirror na nakabitin sa aming hallway. Hindi lang niya kamit ang aking asawa. Iniikot niya ang aking buhay, nagdodokumento ng mga lugar na pag-aari namin, mga location na nagtataglay ng aming pinagsamang alaala at inside jokes. Ang bawat larawan ay parang ebidensya ng territorial conquest, isang sistematikong pag-angkin ng mga espasyo na akala ko ay amin lang. Ang pinakamasamang bahagi ay kung gaano kaganda ang kanyang photography. Ang bawat imahe ay binubuo ng may professional skill. Binabago ang mga mundane location sa isang bagay na mukhang karapat-dapat sa mga gallery wall. Mayroon siyang mata para sa paghahanap ng tula sa mga lugar na palagi kong itinuturing na simply functional. Ang pagtingin sa aking buhay sa pamamagitan ng kanyang artistic lens ay nagpaparamdam sa akin na ordinary sa pamamagitan ng paghahambing, na parang nabubuhay ako sa black and white habang nakikita niya ang lahat sa matingkad na kulay. Dinala ng umaga ang buwanang ritual ng pag-aayos ng aming pananalapi. Isang gawain na palagi kong hinahawakan dahil nakikita ni Marco ang mga numero na tedious maliban na lang kung naka-attach ang mga ito sa kanyang quarterly bonuses. Ipinakalat ko ang mga bank statement sa aming dining room table. Nag-cross-reference ng mga resibo sa mga automated charges. Naghahanap ng mga pamilyar na pattern ng aming inaasahang buhay. Sa halip, natagpuan ko ang ebidensya ng buhay ng iba na nakathread sa aming mga account na parang foreign DNA.
Lou Bernardine in Shoreditch PHP 10,000 for dinner on a Sunday nang sinabi sa akin ni Marco na kumuha sila ng mga sandwich sa isang lokal na cafe. Saatchi Gallery admission for 2 na binili noong hapon na sinabi niya na ginugol nila sa paglalakad sa Richmond Park na tinatalakay ang kanyang mga career prospect. Ang pinakamasamang charge sa lahat ay mula sa Ned's Lobby Bar sa Central London na may petsang nakaraang linggo nang sumumpa siya na nagkaroon sila ng mabilis na kape bago siya umuwi ng maaga dahil si Dahlia ay nakararamdam ng pagka-overwhelmed. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling kahit na ang lahat ng iba pa ay nagsisinungaling. Kinuhanan ko ng larawan ang bawat kahina-hinalang charge gamit ang aking telepono. Nagtatayo ng isang digital case file na hindi ako sigurado kung gusto kong ituloy. Nang lumabas si Marco sa aming kusina ng gabing iyon, tinatanggal ang kanyang tie pagkatapos ng isa pang araw ng pamamahala ng pera ng ibang tao. Ipinakalat ko ang mga statement sa harap niya na parang mga baraha sa isang poker game. Expensive coffee dates? Sabi ko, itinuro ang Shoreditch restaurant charge. Ang kanyang reaksyon ay kaagad at smooth. Masyadong smooth na parang naghahanda siya para sa pag-uusap na ito. That wasn't coffee. We met some gallery owners Dahlia knows from New York networking dinner. You know how important connections are in creative industries. Ang paliwanag ay dumating ng napakakumbinsi na halos maniwala ako sa kanya, halos. Hanggang itinuro ko ang mga gallery admission charges at pinanood siyang bumuo ng isa pang detalyadong fiction tungkol sa pagdalo sa mga exhibition upang mas maunawaan ang artistic influence ni Dahlia. 2 tickets. Tanong ko. She needed moral support. These gallery events can be intimidating when you're trying to rebuild professional relationships. Ang bawat kasinungalingan ay nakabatay sa naunang isa, lumilikha ng isang lalong komplikadong narrative na nagpapaliwanag sa bawat kahina-hinalang detalye. Ang kanyang boses ay may dalang kumpiyansa ng isang taong nagsanay ng mga paliwanag na ito, pinino ang mga ito hanggang sa maging hindi lamang plausible, kundi reasonable. Ang hotel bar charge ay nangangailangan ng pinaka-creative na pagkukwento. Ayon kay Marco, nakilala nila ang isang potential client doon na available lamang sa loob ng 30 minuto sa pagitan ng mga flight. Si Dahlia ay kinakabahan tungkol sa meeting, nangangailangan ng kanyang suporta sa pag-navigate sa conversation at pagkatapos ay nagbahagi sila ng mabilis na inumin upang i-debrief ang interaksyon. Ang kanyang mga kasinungalingan ay dumating ng napakakumbinsi. Nagsimula akong magtanong sa sarili kong interpretasyon ng ebidensya. Siguro, ang mga charge na ito ay may innocent explanation. Siguro nakikita ko ang mga conspiracy kung saan umiiral ang simpleng pagkakaibigan. Siguro tama si Carla tungkol sa aking insecurity na nilalason ng aking pananaw. Ang laundry tuwing Sabado ng umaga ay nagiging isang archaeological expedition. Sa pag-aayos ng aming mga damit, napagtanto ko na ang paboritong leather jacket ni Marco ay hindi pa lumalabas sa hamper sa loob ng 3 linggo. Hindi rin ang navy wool scarf na dinala ko para sa kanya mula sa Paris nung nakaraang taon. Ang sinabi niya na nagpapamukha sa kanya na sophisticated para sa European business meeting. Nang magtanong ako tungkol sa mga nawawalang item, hindi man lang siya tumingin mula sa kanyang dyaryo. Dry cleaners. That jacket needs special care and the scarf got stained at lunch last week. Ngunit tiningnan ko ang Somerset Cleaners noong Lunes ng hapon, ang lugar na ginamit namin sa loob ng 5 taon. Ang babae sa likod ng counter ay kilala kami sa pangalan, naaalala ang aming karaniwang mga pick-up. Umiling siya nang inilarawan ko ang jacket at scarf. Haven't seen those pieces, love. Nothing of your husband's has been in for over a month. Nakatayo ako sa tindahan na napapalibutan ng mga damit na nakabalot sa plastik na pag-aari ng buhay ng ibang tao. Napagtanto ko na ang mga item ay nawawala mula sa aming bahay sa parehong paraan na nawawala ang mga piraso ng aming kasal. Maliit na mga bagay sa una, bahagya lang napapansin, pagkatapos ay mas malaking kawalan na nagiiwan ng halatang puwang. Nang gabing iyon, nagsimula akong magtago ng mga mental inventory ng wardrobe ni Marco.
Hindi mula sa paranoia, ngunit mula sa isang lumalaking pangangailangan upang idokumento ang sistematikong pagwawakas ng aming pinagsamang buhay. Ang mamahaling relo na isinuot niya sa company party noong nakaraang taon. Ang silk tie na ibinigay sa kanya ng kanyang ina para sa kanyang kaarawan. Ang bawat nawawalang piraso ay parang ebidensya sa isang kaso na aking itinatayo laban sa sarili kong asawa. Ang Miyerkules ng hapon ay natagpuan ako sa aming front garden, nagtatanim ng tulip bulbs para sa mga bulaklak sa tagsibol na hindi na ako sigurado kung maaabutan ko pa. Ang physical work ay nakakapagpagaling. Naghuhukay sa lupa, naglalagay ng mga bulb ng may maingat na pagitan, tinatakpan ng mga ito ng lupa at pag-asa na lalabas silang maganda kapag uminit muli ang panahon. Lovely afternoon for gardening. Ang boses ni Aling Pacing ay dala sa ibabaw ng hedge na naghihiwalay sa aming mga ari-arian. Siya ay 70-something at nakatira sa Richmond ng sapat na katagal upang malaman ang negosyo ng lahat ng walang intensyon na manghimasok. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga bulb variety at optimal planting depths hanggang sa binanggit niya ang pagkita kay Marco noong nakaraang linggo. Your husband's got good taste in walking routes. Richmond Park is beautiful this time of year. Ang mga kamay ko ay nakatigil sa lupa. Walking routes. Oh yes, I was coming back from visiting my sister and saw him near the Albert Gate. Lovely day for a romantic stroll. Ang salitang romantic ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. He was alone? Ang ekspresyon ni Aling Pasing ay nagbabago. Ang kanyang palakaibigang kilos ay nagiging ulap sa pagkaunawa na siya ay nadapa sa mapanganib na teritoryo. Well, no, dear. He was with a woman. Brunette, quite pretty in that artistic way. Inilarawan niya si Dahlia nang may hindi komportable na katumpakan. Ang vintage clothing, ang kamera na nakabitin sa kanyang leeg, ang paraan kung paano siya sumandal kay Marco habang naglalakad sila. Ang bawat detalye ay tumutugma sa babaeng pinag-aaralan ko sa pamamagitan ng mga larawan sa Instagram. Ang babaeng sinabi ng aking asawa na nangangailangan lamang ng palakaibigang kape at professional guidance. Napagtanto ni Aling Pacing na nagbigay siya ng nagwawasak na balita at mabilis na binago ang paksa sa kanyang mga rosebush at ang kanilang paghahanda para sa winter dormancy. Ngunit nagawa na ang pinsala. Ang aking kapitbahay, isang taong walang agenda lampas sa kaaya-ayang pag-uusap, ay nagbigay ng eyewitness testimony na ang aking asawa at ang kanyang ex-wife ay kumikilos na parang magkasintahan, hindi matatandang kaibigan na nagiinom ng inosenteng kape. Tinapos ko ang pagtatanim ng mga tulip bulb gamit ang mga kamay na nanginginig sa kabila ng banayad na temperatura ng hapon. Ang dumi ay nag-iipon sa ilalim ng aking mga kuko at iniisip ko kung gaano ako kalalim na inilibing sa mga kasinungalingan nang hindi na pagtanto na ang lupa ay tumatakip sa aking ulo. Ang bawat bulb na inilalagay ko sa lupa ay parang pag-asa na hindi ko na sigurado kung taglay ko pa. Pananampalataya sa mga future na maaaring hindi kasama ang lalaking pinakasalan ko. Lumubog ang araw sa Richmond habang nagtatrabaho ako. Pininturahan ang aming neighborhood sa ginintuang liwanag na nagpapamukhang maganda at mapayapa ang lahat. Ngunit ang kagandahan ay maaaring mapanlinlang. Natututo ako na ang pinaka-picturesque na buhay ay maaaring magtago ng pinakapangit na mga katotohanan. At minsan, ang ebidensya ng pagtataksil ay kasing simple ng pagbanggit ng iyong kapitbahay na nakita nila ang iyong asawa na magkahawak kamay sa ibang babae sa parke kung saan dati kayong naglalakad ng magkasama. Ang mga tulip bulb ay nakahiga na inilibing sa aming front garden na parang mga sikreto na itinanim ko sa mayaman na lupa, naghihintay para sa tagsibol upang ipakita kung ano ang alam ko sa lahat ng oras. Nilinis ko ang dumi mula sa ilalim ng aking mga kuko ng may mechanical precision. Ang bawat kaskas ng nail brush ay umaalingaw-ngaw sa mga salita ni Aling Pacing tungkol sa romantic stroll at paghawak ng kamay na walang kinalaman sa professional coffee meetings.
Ang susunod na ilang araw ay lumipas sa isang kakaibang suspended state kung saan ako ay dumaan sa mga kilos ng aming buhay habang nagtatayo ng isang kaso laban dito. Ang mga work meeting ay naghalo-halo. Ang mga client call ay nagiging background noise. Ngumiti ako sa mga naaangkop na sandali sa panahon ng mga pag-uusap na hindi ko talaga naririnig. Ang lahat habang ang aking telepono ay nasusunog sa mga screenshot at ebidensya na hindi ko mapigilan na kolektahin. Ang Huwebes ng gabi ay nagbabago ng lahat. Sinusuri ko ang mga quarterly projections nang lumabas ang Instagram story notification ni Dahlia sa aking telepono. Ang imahe ay naglo-load ng may nagwawasak na kalinawan. Isang gallery opening sa Shoreditch. Lahat ay exposed brick wall at industrial lighting. Nakatayo si Dahlia sa gitna ng mga magagandang bihis na mahilig sa sining, suot ang isang itim na damit na hindi ko pa nakikita, ngunit accessorized sa isang bagay na nagpapahinga sa aking hininga. Ang mga vintage pearl earrings ng aking lola, ang mga may masalimuot na silver setting na tumagal ng 3 henerasyon upang makarating sa akin. Ang mga hikaw na hiniram ni Marco noong nakaraang buwan para sa tinawag niya na isang mahalagang client event na nangangailangan ng eleganteng accessory upang gumawa ng tamang impression. Nag-zoom in ako hanggang sa pixelates ang screen, ngunit walang pagkakamali sa kanila. Ang mga hikaw na iyon ay nasa aking pamilya mula pa noong 1952. Ipinasa mula sa aking lola sa aking ina sa akin na may mga kwento tungkol sa pagsusuot sa kanila sa mga espesyal na okasyon, tungkol sa pag-iingat sa kanila para sa mga sandali na mahalaga. Tila ang mga gallery opening kasama ang kanyang ex-wife ay kwalipikado bilang mga sandali na mahalaga. Ang timestamp ay nagpapakita ng Huwebes sa 8:30 na GMT. Noong nakaraang Huwebes, nang sinabi ni Marco na nagtatrabaho siya ng gabi sa year-end budget, nang kumain ako ng hapunan ng nag-iisa at natulog ng maaga dahil nag-text siya na ang mga numero ay tumatagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Habang natutulog ako sa aming guest room, pinapanood niya ang kanyang ex-wife na suot ang jewelry ng aking lola sa mga art opening sa mga neighborhood na hindi niya kailanman dinala sa akin upang tuklasin. Kinuhanan ko ng screenshot ang lahat ng may nanginginig na mga daliri. Idinagdag ito sa lumalaking folder ng ebidensya na nilagyan ko ng label na documentation dahil ang pagtawag dito kung ano talaga ito ay masyadong nagwawasak upang kilalanin. Ang larawan ay sumasali sa mga bank statement, Instagram post at mga timeline discrepancy sa isang digital archive ng pagtataksil na lumalaki ng mas mabigat bawat araw. Pagsapit ng Biyernes ng umaga, ang mga hikaw ay bumalik sa aking jewelry box, nakasalansan sa kanilang karaniwang velvet compartment na parang hindi sila umalis. Ngunit ang paghawak sa kanila ay naiiba ngayon, contaminated ng kaalaman kung saan sila napunta, kaninong balat ang kanilang nahawakan, anong mga sandali ang kanilang nasaksihan na walang kinalaman sa aming kasal. Ang Biyernes ng hapon ay naghatid ng isang hindi inaasahang lifeline na nagkukunwari bilang isang tawag sa telepono. Ang boses ng aking boss ay may dalang kasiglahan na humihiwa sa ulap ng domestic surveillance na aking kinalalagyan. Pia, I need you to consider something extraordinary. We're not just talking about a transfer anymore. We want you to launch our entire European division. Your own team, unlimited creative control, complete authority over strategy and implementation. Ang salary figure ay nagpaupo sa akin. 11,200,000 piso, PHP 11,200,000 kada taon, kasama ang relocation assistance, kasama ang mga equity option na maaaring mag-triple ng aking kita sa loob ng 2 taon. Ito ang uri ng opportunity na binubuo ng mga tao ang buong karera sa pag-asa na makatagpo. Ibinigay sa akin ng eksakto kapag kailangan ko ng isang escape route mula sa buhay na desperado kong sinusubukan na iligtas. I know you've declined before, patuloy niya. But this role was designed specifically for your skill set. Think about it over the weekend. London's calling and they want you specifically. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natagpuan ko ang aking sarili na talagang nakikinig sa halip na automatikong naghahanap ng mga dahilan upang tanggihan. Nang umuwi si Marco ng gabing iyon,
halos kumikinang mula sa isa pang matagumpay na araw ng pagsuporta sa emotional well-being ni Dahlia. Hindi ko binanggit ang tawag. Ang katahimikan ay parang intentional, powerful. Ang una kong tunay na sikreto sa loob ng 4 na taong kasal na binuo sa sinasabing transparency. Gumagalaw siya sa aming kusina, naghahanda ng hapunan habang inilalarawan ang pinakabagong breakthrough ni Dahlia sa pagproseso ng kanyang London transition. Ang kanyang boses ay may dalang kasiglahan ng isang taong tunay na namuhunan sa tagumpay ng ibang tao, ang uri ng sigasig na dati niyang inilaan para sa aking mga professional victory. Pinanood ko siyang mag-dice ng mga gulay nang may sanay na deficiency, pinapansin kung paano kumikinang ang kanyang mukha kapag pinag-uusapan niya ang kanyang progress, ang kanyang mga insight, ang kanyang lumalaking kumpiyansa sa pag-navigate sa art scene ng London. Nang magtanong siya tungkol sa araw ko, ang kanyang atensyon ay parang perfunctory, dumadaan sa mga kilos ng spousal interest habang ang kanyang tunay na emotional investment ay nasa ibang lugar. Ang Oktubre 15 ay dumating ng kulay abo at mapait, tumutugma sa panahon sa kahalagahan. Ako lang ang nakakaalala ng aming ika-4 na anibersaryo ng kasal. Ang petsa na ipinangako namin sa isa't isa nang walang hanggan sa harap ng 200 na bisita na malamang ay ipinapalagay na natuklasan namin ang isang bagay na hindi natuklasan ng iba. Nagising akong nag-iisa sa guest room. Ginugol ang isa pang gabi sa pakikinig sa muffled phone conversation ni Marco sa pamamagitan ng mga pader. Walang mga bulaklak na naghihintay sa kitchen counter. Walang card na nakasalansan laban sa coffee maker. Walang pagkilala na ang petsa na ito ay may hawak na anumang kahulugan lampas sa pagiging isa pang linggo sa kanyang maingat na nakabalangkas na routine ng emotional infidelity. Si Marco ay lumabas mula sa aming kwarto na nakabihis na para sa isa pang araw kasama si Dahlia suot ang relo na ibinigay ko sa kanya para sa aming unang anibersaryo at ang cologne na naging synonymous sa pagtataksil. Nang banggitin ko ang petsa habang gumagawa ng kape, mukha siyang tunay na nagulat. Hindi nagkasala o humihingi ng tawad, ngunit nalilito na parang nag-refer ako sa ilang malabong holiday na hindi niya pa naririnig. Ang anibersaryo natin, sabi ko, nagtataka kung maaalala niya nang walang pag-uudyok. Ang pagkilala ay unti-unting sumikat na sinundan ng partikular na ekspresyon na isinusuot ng mga lalaki kapag napagtanto nila na nakalimutan nila ang isang mahalagang bagay. Of course, I'm sorry I've been so distracted with work lately. We'll celebrate properly tonight, I promise. Dinner at that place you love. Ngunit nagawa na ang pinsala. Masyado siyang invested sa kanyang fantasy life kasama ang kanyang ex-wife kaya nakalimutan niya ang aktwal na anibersaryo ng kanyang tunay na kasal. Ang petsa na nakatayo kami sa harap ng Diyos at lahat ng kilala namin nangangakong unahin ang isa't isa bago ang lahat. Huwag kang mag-alala tungkol dito, sabi ko, at ibig kong sabihin ito nang higit pa kaysa sa napagtanto niya. I'm sure Dahlia needs you today. Hinalikan niya ang aking noo gamit ang mga labi na parang obligasyon bago nawala sa kanyang alternate reality. Ginugol ko ang araw ng nag-iisa sa aming bahay, napapalibutan ng mga larawan ng kasal na ngayon ay mukhang ebidensya ng isang krimen na hindi ko alam na ginagawa. Ang mga album ay nagsasabi ng isang kwento ng 2 tao na naniwala na natagpuan nila ang isang bagay na permanente. Isang bagay na nagkakahalaga ng pagbuo ng isang buhay sa paligid. Mga batang mukha na puno ng pag-asa at katiyakan. Magkahawak ang mga kamay na parang hindi kami bibitaw. Mga mata na nakakita ng mga future na sigurado kaming ibabahagi namin. Ang pagtingin sa mga larawang iyon ngayon ay parang pagsusuri ng mga artifact mula sa isang sibilisasyon na hindi na umiiral. Ang linggo ng gabi ay natagpuan ako na nagdi-dial sa numero ni Jason habang pinahaba ni Marco ang kanyang pagdiriwang ng anibersaryo kasama si Dahlia sa 7 oras nito. Nagkita kami sa isang all-night diner sa Putney, ang uri ng lugar na naghahain ng kape na sapat na malakas upang magbigay lakas sa mahihirap na pag-uusap at fluorescent lighting na nagpapamukhang pagod at tapat ang lahat. Ipinakalat ko ang aking telepono sa Formica table na parang ebidensya sa isang courtroom. Mga screenshot, bank statement,
timeline, kahit voice memo na na-record ko na nagdodokumento ng mga paliwanag ni Marco para sa iba't ibang inconsistency. Sinuri ni Jason ang bawat piraso gamit ang methodical attention na dinadala niya sa mga client presentation. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga clarifying question tungkol sa mga petsa o humihingi sa akin na ipaliwanag ang context na masyado akong malapit upang makita ng malinaw. Mrs. Patterson saw them holding hands in Richmond Park. Sabi ko, ipinapakita sa kanya ang mga tala na kinuha ko mula sa aming gardening conversation. Ang parehong linggo, sinabi niya na nagkape sila upang talakayin ang client crisis nito. Tumango si Jason nang walang pagtataka na parang inaasahan niya na lalabas ang ebidensyang ito. Nang matapos ko ang paglalahad ng aking kaso, mga buwan ng documentation na nagpinta ng isang lalong malinaw na larawan ng sistematikong panlilinlang, tumingin siya mula sa aking telepono na may ekspresyon na kinikilala ko mula sa mahihirap na client meeting. "You know what this is, don't you?" Sabi niya ng mahina. Tumango ako, hindi masabi ang salitang affair ng malakas dahil ang pagsasalita nito ay magpaparamdam na ito ay totoo sa isang paraan na hindi ako sigurado kung handa akong hawakan. Ngunit ang pakikinig kay Jason na kinukumpirma ang aking pinakamasamang takot ay nagpapatunay ng mga buwan ng intuition na pinagdududahan ko. Ang mga instinct na sinabihan akong balewalain sa pangalan ng tiwala at emotional maturity. Ang mga fluorescent light ay humuhuni sa itaas habang nakaupo kami sa uri ng katahimikan na sumusunod sa mga nagwawasak na revelation. Sa labas, nagpapatuloy ang buhay ng London habang ang akin ay nagbabago sa isang bagay na hindi makikilala. Isang bagay na mangangailangan ng mga pagpipilian na hindi ko naisip na kailangang gawin. Ang mga fluorescent light sa diner ay nagbigay ng malupit na mga anino sa mukha ni Jason habang ibinabalik niya ang aking telepono sa mesa. Ang ebidensya ay nakaupo sa pagitan namin na parang isang umuusok na baril na wala sa amin ang gustong makita ngunit hindi na mababaliwala. "What are you going to do?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may dalang maingat na neutrality ng isang taong nakakaalam na nakatayo sila sa gilid ng desisyon na magbabago sa buhay ng iba. Tinitigan ko ang phone screen, ipinapakita pa rin ang larawan ng gallery opening ni Dahlia na may mga hikaw ng aking lola na kumikinang sa ilalim ng art world lighting. I don't know yet, ngunit hindi iyon ganap na totoo. Sa isang lugar sa likod ng aking isip, isang plano ay nabubuo na. Hindi revenge eksakto, ngunit isang bagay na parang self-preservation na nagkukunwari bilang strategy. Ang mga buwan sa pagitan ng Oktubre at Pebrero ay lumipas sa isang kakaibang blur ng parallel lives. Nagpapatuloy ako sa pagtatrabaho, nakikipagkita sa mga kliyente, nagtatayo ng mga campaign na tumutulong sa ibang tao na ibenta ang kanilang mga pangarap habang ang akin ay nabubulok sa slow motion. Nagpapatuloy si Marco sa kanyang mga ritual tuwing linggo, ang kanyang mga tawag sa telepono sa gabi, ang kanyang detalyadong mga paliwanag para sa mga charge at pagkawala, at timeline inconsistency na dumarami na parang cancer cells. Umiiral kami sa parehong bahay na parang magalang na mga estranghero na nagbabahagi ng espasyo at bill at wala nang iba pa na mahalaga. Tumigil siya sa paghingi ng tawad para sa kanyang mga pagkawala. Tumigil sa pag-aalok ng mga paliwanag na hindi ko na hinihingi. Tumigil ako sa pagkukunwari na maniwala sa anumang kwento na binuo niya upang bigyang katwiran ang kanyang pinakabagong pagtataksil. Ang London offer ay nakabitin sa aking inbox na parang isang lifeline na natatakot akong kunin. 3 beses tumawag ang aking boss para sa isang sagot. 3 beses akong humingi ng mas maraming oras upang isaalang-alang. Alam kong naghihintay lang ako kay Marco na bigyan ako ng pahintulot na umalis sa pamamagitan ng pagiging tapat sa wakas tungkol sa pagnanais na umalis ako. Dumating ang Pebrero ng kulay abo at mapait, tumutugma sa aking mood habang nakaupo ako sa aming kusina sa 7 Beyond sinusuri ang mga client proposal na lalong nagiging walang kabuluhan. Sa labas, ang Richmond ay mukhang isang watercolor painting na naiwan sa ulan. Lahat ay blurred edges at muted colors na nagpapakita ng pagbuwag ng lahat na inakala kong permanente. Ang mga yabag sa hagdan ay nag-aanunsyo ng pagdating ni Marco,
Bagaman, alam ko na mula sa tunog na ito ay hindi ang kanyang karaniwang weekend casual descent. Ang mga hakbang na ito ay may layunin, precision, ang cadence ng isang taong naghahanda para sa isang mahalagang performance. Lumabas siya mula sa aming kwarto na mukhang pupunta siya sa isang magazine photoshoot sa halip na kape kasama ang isang kaibigan sa emotional crisis. Ang cashmere sweater na ibinigay ko sa kanya para sa Pasko. Charcoal gray Italian wool, sapat na mahal na nag-alinlangan ako bago ito bilhin. Madilim na jeans na mas mataas ang presyo kaysa sa buwanang grocery budget ng karamihan ng tao. Hairstyled gamit ang mga produkto na hindi ko pa nakitang ginagamit niya para sa anumang client meeting o social event sa loob ng aming 4 na taong kasal. Isa pa bang emergency situation kay Dahlia? Tanong ko nang hindi tumitingin mula sa aking laptop. Gallery politics, sabi niya, inaayos ang kanyang relo gamit ang sanay na motion ng isang taong nagsagawa ng routine na ito ng 12-12 beses. She's having trouble with a difficult gallery owner who's questioning her artistic vision. She needs someone who understands the business side of creative industries. Tama. Dahil magdamag, ang aking asawa ay naging expert sa art world negotiation sa kabila ng hindi kailanman nagpapakita ng interes sa creative field lampas sa pagpili kung ano ang mukhang kahanga-hanga sa aming mga pader. Pinanood ko siyang tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng hallway, inaayos ang kanyang collar gamit ang uri ng atensyon na karaniwang inilaan para sa mga board presentation o mahahalagang date. Ang lalaking nakatingin sa kanya ay isang taong bahagya ko nang nakikilala. Hindi ang taong pinakasalan ko, ngunit isang taong maingat na binuo upang mag-apela sa aesthetic preference ng ibang tao. Manatili ka sa bahay kasama ako sa halip. Mungkahi ko, isinasara ang aking laptop nang may sadyang kalmado. We could drive to Bath like we used to. Find that antique market you mentioned wanting to visit. Ang kanyang reaksyon ay kaagad at visceral na parang nagmungkahi ako ng isang bagay na tunay na offensive. Ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa kaswal na paghahanda patungo sa aktibong irritation. Ang mga kilay ay nagdikit sa ekspresyon na inilaan niya para sa mga unreasonable client demand. I can't abandon her when she needs support. Sabi niya, ang salitang abandon ay inihatid ng may diin na nagpapalinaw sa mga implikasyon nito. Abandon. Tila, ang pag-iwan sa kanyang ex-wife nang nag-iisa sa loob ng isang linggo ay magiging abandonment. Cruel, thoughtless desertion ng isang taong nasa crisis. Ngunit ang pag-iwan sa kanyang aktwal na asawa nang nag-iisa tuwing weekend sa loob ng 4 na buwan nang tuloy-tuloy ay pagpapanatili lamang ng malusog na adult friendship. Ang irony ay nakaupo sa pagitan namin na parang isang live wire na walang gustong hawakan. Paano naman ang kailangan ko? Ang tanong ay lumabas ng mas tahimik kaysa sa inilaan ko, ngunit nagdadala ito ng sapat na timbang upang magpahinto sa kanyang paghahanda. Sa isang sandali, naisip ko na baka talagang isaalang-alang niya ang tanong. Baka maalala niya na may asawa siya na lalong hindi nakikita sa kanyang maingat na curated na buhay. Baka kilalanin niya na ako ay naging mapagpasensya at understanding at cooperative habang sistematikong inuunan niya ang ibang babae sa aming kasal. Sa halip, tumigas ang kanyang mukha sa ekspresyon na ginagamit niya sa panahon ng hostile business negotiation. Malamig, calculating, idinisenyo upang wakasan ang mga pag-uusap sa halip na ipagpatuloy ang mga ito. We've discussed this exhaustively, Pia. Dahlia and I are friends. Adults can maintain platonic relationships with their exes without it meaning anything inappropriate. Huminto siya, pinag-aaralan ang aking ekspresyon gamit ang analytical precision na dinadala niya sa mga financial assessment na nagpapasya kung ang mga investment ay nagkakahalaga ng pagpapatuloy. Actually, patuloy niya, ang kanyang boses ay kumukuha ng measured cadence ng isang taong naghahatid ng isang handa na statement. If you can't trust me spending every weekend with my ex-wife, maybe we shouldn't be together at all. Ang katahimikan na sumusunod ay parang walang hanggan, tulad ng sandali sa pagitan ng kidlat at kulog kapag ang buong mundo ay humihinga.
Naririnig ko ang pagtahol ng aso ng aming kapitbahay sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Ang Sunday morning traffic ay nagsisimulang bumuo sa Richmond Road. Ang aming antique grandfather clock sa hallway ay tumitiklop ng mga segundo ng aming kasal ng may mechanical precision. Ngunit kadalasan, naririnig ko ang tunog ng 4 na taon ng maingat na binuo na buhay na sa wakas ay nababasag sa gitna, nahahati sa mga fault line na umuunlad sa loob ng ilang buwan nang walang sino man sa amin ang kumikilala sa structural damage. Nagbigay siya sa akin ng isang ultimatum na nagkunwari bilang isang pagpipilian. Tanggapin ang kanyang relationship kay Dahlia o wakasan ang aming kasal. Lubos na magtiwala sa kanya o mawala siya ng ganap. Sumuko sa kanyang bersyon ng reality o harapin ang mga kahihinatnan ng pagtatanong dito. Ang hindi niya napagtanto ay binigyan din niya ako ng pahintulot na wakasan ng charade na ito nang buo ang aking dignidad. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, nakikita ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ang lalaking nakatayo sa aming hallway na nakasuot ng damit na binili ko para sa kanya, cologne na inilaan niya para sa ibang babae. Inaayos ang kanyang buhok para sa isang taong hindi niya asawa. Hindi na ito ang aking asawa. Ito ay isang taong nakasuot ng mukha ng aking asawa, nakatira sa aking bahay, gumugugol ng aking emotional energy habang ibinibigay ang kanyang authentic self sa iba. Tama ka talaga, sabi ko. Ang aking boses ay may dalang kalmado na nagulat sa aming dalawa. Ang kanyang mukha ay dumaan sa mga kaakit-akit na pagbabago. Pagkalito muna na parang isang computer na nagpoproseso ng magkasalungat na impormasyon. Pagkatapos ay alarma habang napagtanto niya na hindi ito ang script na isinulat niya sa kanyang ulo. Inaasahan niya ang mga luha, mga paratang, baka isang dramatic scene na maaari niyang ilarawan kay Dahlia bilang ebidensya ng aking emotional instability at ang kanyang justified need para sa suporta mula sa isang taong mas nakakaintindi sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay pagsang-ayon. Kalmado, rasyonal, kaagad. Pagsang-ayon na ang kanyang ultimatum ay may perpektong kahulugan. Wait, sabi niya, ang kanyang kumpiyansa na negotiation stance ay humihina. We should talk about this. Ngunit ang ibig kong sabihin, ang bawat salita ng may surgical precision. Tapos na ako sa buong detalyadong performance ng pagkukunwari na ang aming kasal ay makakaligtas sa isang taong emotionally divorced na ang sarili mula dito. Tapos na sa pagkukunwari na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagtanggap ng mga kasinungalingan bilang katotohanan, na ang tiwala ay nangangahulugang pagbaliwala ng ebidensya, na ang commitment ay nangangahulugang pagpapahintulot sa sistematikong pagtataksil na nagkunwari bilang pagkakaibigan. Nakatayo siya sa aming hallway na mukhang isang taong napagtanto lang na overplayed niya ang kanyang kamay sa isang laro na inakala niyang kontrolado niya. Ang ultimatum na dapat ay magpatahimik sa aking mga tanong ay sa halip ay nagbigay sa akin ng kalinawan na hinahanap ko mula pa noong unang linggo ng umaga nang nagsimulang magbago ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, alam ko ng eksakto kung ano ang susunod kong gagawin. Si Marco ay nakatayo na frozen sa aming hallway. Ang kanyang maingat na styled na buhok at mamahaling cologne ay biglang mukhang mga costume piece mula sa isang play na natapos sa gitna ng performance. Ang kumpiyansa na isinuot niya na parang armor habang inihahatid ang kanyang ultimatum ay naglaho, nag-iwan ng isang taong mukhang tunay na nalilito tungkol sa kung paano ang kanyang power play ay backfired ng napakaganda. We should talk about this, sabi niya ulit. Ang kanyang boses ay may dalang note ng takot na wala doon, 15 minuto na ang nakalipas. Kausap lang natin, tugon ko, kinukuha ang aking laptop at mga client file gamit ang kalmadong efficiency ng isang taong sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban laban sa hindi maiiwasan. You were very clear about your priorities. Sinundan niya ako sa itaas. Ang kanyang mga yabag ay mabilis at hindi sigurado sa likuran ko. Nararamdaman ko siyang nanonood habang gumagalaw ako sa aming kwarto, ang aming dating kwarto,
Kinokolekta ang mga work material na kakailanganin ko para sa kung ano ang malapit ng maging pinakamahalagang linggo ng aking professional life. Pia, wait. I didn't mean we should actually separate. I was just trying to explain how important it is for you to trust me. Trust. Ang salita na naging sandata laban sa akin sa loob ng ilang buwan. Ginamit upang magtanong sa aking mga instinct at balewalain ang halatang ebidensya. Ngayon ito ay tunog hollow. Walang kabuluhan na parang pagtawag sa ulan na tuyo o kadiliman na maliwanag. Nagtiwala ako sa iyo, sabi ko, hinugot ang laptop charger ko mula sa wall outlet. Nagtiwala ako sa iyo na unahin si Dahlia bago ang lahat. Nagtiwala ako sa iyo na magsinungaling tungkol sa kung saan ka pumupunta at kung ano ang ginagawa mo. Nagtiwala ako sa iyo na kalimutan ang anibersaryo natin habang naaalala ang bawat detalye ng kanyang mga gallery opening. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magprotesta, ngunit nagpatuloy ako bago siya makabuo ng isa pang detalyadong fiction. Pinakamahalaga, nagtiwala ako na ang ibig mong sabihin eksakto sa sinabi mo sa ibaba. Kung hindi ko matatanggap ang relationship mo sa ex-wife mo, hindi tayo dapat magkasama, kaya hindi tayo magiging. Iniwan ko siyang nakatayo sa aming bedroom doorway at nagtungo sa aking home office. Ang silid na malapit ng maging aking war room para sa pagsasagawa ng pinakamahalagang strategic decision ng aking buhay. Ang London email ay nakaupo sa aking inbox na parang isang pintuan na natatakot akong buksan. Natatakot sa kung ano ang maaaring nasa likod ng pamilyar na mga hangganan ng Richmond at routine at kasal na pakiramdam ay ligtas kahit na binabaon ako. Ngunit ang kaligtasan ay isang ilusyon kapag ikaw ay nalulunod ng dahan-dahan. At napakatagal na ako sa ilalim ng tubig, kaya nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng huminga. Ang aking mga daliri ay nakabitin sa keyboard sa loob lamang ng isang sandali bago ang muscle memory ay pumalit. Nagtatype ng mga salita na pakiramdam ay nagmumula sa ilang mas malakas, mas malinaw na bersyon ng sarili ko na hindi ko pa nakikilala sa loob ng maraming taon. Subject: London Division Director Position Acceptance. I'm ready to accept the role. When can we discuss transition logistics and start dates? Thank you for your patience with my decision-making process. I'm excited about this opportunity. Pindutin ko ang send bago ko tanungin ang sarili ko, bago ang bahagi ng aking utak na sinanay upang unahin ang kaginhawaan ng ibang tao sa aking sariling pagunlad, ay makialam sa sandali na ito ng perpektong kalinawan. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko sa loob ng 4 na oras, kahit na sa isang linggo ng gabi kung kailan ang karamihan sa mga executive ay nasa bahay kasama ang kanilang mga pamilya. Brilliant news! Can you start in 3 weeks? We'll handle all relocation logistics, including temporary housing and permanent flat hunting assistance. Welcome to the London team. We've been hoping you'd say yes. 3 linggo, 21 araw upang buwagin ang isang buhay na ginugol ko ng 4 na taon sa pagbuo at muling itayo ito sa isang lungsod kung saan walang nakakaalam ng aking kasaysayan, kung saan maaari akong maging isang tao bukod sa asawa na hindi sapat upang mapanatili ang atensyon ng kanyang asawa. Sa ibaba, naririnig ko si Marco sa telepono, malamang na tinatawagan si Dahlia upang ilarawan ang kanyang domestic crisis at humingi ng kaginhawaan mula sa babaeng tila mas mahusay na nilagyan upang maunawaan ang kanyang mga emotional needs kaysa sa kanyang aktwal na asawa. Ang pag-uusap ay tumagal ng higit sa 1 oras. Ang kanyang boses ay may dalang parehong animated tone na dating inilaan para sa mga talakayan tungkol sa aming future. Ang Lunes ng umaga ay dumating kasama ang inaasahang tunog ni Marco na nagtatangkang damage control. Ang kanyang mga yabag sa hagdan ay mas mabigat kaysa sa karaniwan. Tinimbang ng uri ng panghihinayang na lumalabas lamang pagkatapos maging nakikita ang mga kahihinatnan. Lumabas siya sa aming kusina na suot ang partikular na ekspresyon na nakukuha ng mga lalaki kapag napagtanto nila na overplayed nila ang kanilang kamay. Sheepish ngunit defensive. Paumanhin ngunit hindi talaga. Na parang may nahuli na nandaya sa baraha ngunit gustong makipagtalo tungkol sa mga patakaran sa halip na kilalanin ang kanilang pag-uugali. About yesterday, nagsimula siya
Inaayos ang kanyang mga cufflinks ng may nerbiyos na precision. I think we both said things we didn't mean. Heat of the moment, you know, we've been under a lot of stress lately. Tumingin ako mula sa aking kape, tunay na nagtataka tungkol sa kanyang revisionist interpretation ng mga pangyayari, stress, na parang ang mga panlabas na pangyayari ay pumuwersa sa kanya na unahin ang kanyang ex-wife sa aming kasal. Na parang ang paggugol ng bawat weekend kasama ang ibang babae ay isang bagay na nangyari sa kanya sa halip na isang bagay na pinili niya ng paulit-ulit. Aling bahagi ang hindi ko sinadya? Tanong ko. Ang aking boses ay may dalang kalmado na interes ng isang taong nagmamasid sa isang kaakit-akit na psychological experiment. Ang bahagi kung saan sumang-ayon ako sa iyong assessment ng aming relationship o ang bahagi kung saan tinanggap ko na hindi tayo dapat magkasama? Pinatakbo niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Ang parehong gesture na ginagawa niya sa panahon ng mahihirap na client presentation kapag ang mga numero ay hindi sumusuporta sa narrative na sinusubukan niyang ibenta. You know what I meant, Pia. You were being. Huminto siya bago tapusin ang pangungusap na iyon, malamang na naaalala kung gaano kahusay ang pagtawag sa akin na ridiculous kahapon. Ako ay naging Marco? Emotional, reactive. Ang buong bagay na ito kay Dahlia ay nagpaparamdam sa iyo na nakakakita ng mga problema na hindi umiiral. Ang audacity ay nakamamangha. 4 na buwan ng sistematikong panlilinlang, nakalimutan na anibersaryo, nawawalang jewelry, at financial infidelity, at ako ang lumilikha ng mga problema sa pamamagitan ng pagpapansin sa kanila. Nilagdaan ko ang mga transfer paper. Sabi ko lang, pinapanood ang kanyang mukha na nagpoproseso ng impormasyon na parang isang computer na tumatakbo ng napakaraming program ng sabay-sabay. Ang kusina ay naging ganap na tahimik maliban sa banayad na huni ng aming espresso machine at ang tunog ng maingat na binuo na mundo ni Marco na nagsisimulang gumuho. What transfer papers? London, ang director position na inalok sa akin ng 3 beses. Ang nagkakahalaga ng halos doble ng aking kasalukuyang sahod. Nagsisimula ako sa loob ng 3 linggo. Ang kanyang tasa ng kape ay tumama sa marble counter na may matalim na crack, nagpapadala ng kulay kape na likido sa ibabaw sa mga pattern na mukhang abstract art. Tinitigan niya ako na parang inihayag ko ang mga plano na sumali sa isang space mission o maging isang professional acrobat. Isang bagay na napakabanyaga sa kanyang pag-unawa sa kung sino ako na hindi maproseso ng kanyang utak ang impormasyon. You can't be serious. We never discussed this. You can't just make unilateral decisions about our future. Ang hypocrisy ay napaka-perpekto na halos tumawa ako. Ang parehong lalaki na gumagawa ng mga unilateral decision tungkol sa aming mga weekend sa loob ng ilang buwan na nagsasagawa ng isang relationship sa kanyang ex-wife nang hindi ako kinokonsulta tungkol sa epekto sa aming kasal ay biglang nag-aalala tungkol sa collaborative decision-making. Sa totoo lang, maaari ko, tugon ko, pinupunasan ang natapong kape gamit ang mga paper towel na sa ilang paraan ay parang symbolic ng paglilinis ng mga kalat na hindi orihinal na akin. Lalo na kapag nilinaw mo na ang future natin ay hindi talaga isang priority. That's not fair. You know how important you are to me. Alam ko ba? Dahil mula sa kung saan ako nakaupo, mukhang ang career concern ni Dahlia, ang emotional needs ni Dahlia, at ang social calendar ni Dahlia ay mas mahalaga kaysa sa anumang may kinalaman sa iyong aktwal na asawa. Nagsimula siyang magprotesta, ngunit nagpatuloy ako bago siya makapaglunsad sa isa pang detalyadong paliwanag tungkol sa innocence ng professional friendship at ang maturity ng pagpapanatili ng relationship sa mga ex-spouse. Ang bahay ay ibebenta na sa Biyernes, idinagdag ko dahil walang punto sa pagpapahaba ng mga revelasyon na magiging nagwawasak anuman ang timing. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha ng napakabilis, nag-aalala ako na baka mahimatay siya. You can't sell our house. It's our home. It's where we've built our life together. Bahay ko ito, mariin kong sinabi, bagaman ang pagiging marahan ay para sa aking sariling kapayapaan ng isip kaysa sa kanyang kaginhawaan. Ang mortgage,
ang deed, ang down payment, lahat ay nasa pangalan ko lang. Binili ko ito 6 na buwan bago kami nagpakasal. Naalala mo, tumulong ka sa pagpili ng mga furnishing. Ang financial reality ay pumuno sa kanya na parang isang physical weight. Kumikita si Marco ng maayos para sa isang taong kasing edad niya, ngunit nasanay siya sa aming pinagsamang lifestyle. Ang uri ng komportableng buhay na nangangailangan ng 2 professional income upang mapanatili ng walang stress. I can't afford anything comparable on my own, inamin niya. Ang kanyang boses ay maliit sa isang paraan na hindi ko pa narinig mula noong ang negosyo ng kanyang ama ay nabigo sa panahon ng aming 2 taon ng kasal. Alam ko, sabi ko, at ibig kong sabihin ito ng walang kalupitan. Ngunit hindi na iyon ang problema ko. Ang lalaking nakatayo sa aking kusina, ang aking kusina sa aking bahay, nakasuot ng damit na binili ko para sa kanya, ay biglang mukhang isang taong nakikita ko ng malinaw sa unang pagkakataon. Hindi ang partner na inakala kong papakasalan ko, ngunit isang taong nakatira sa aking espasyo, gumugugol ng aking emotional energy, sinasamantala ang aking investment sa aming pinagsamang future habang hinahabol ang kanyang sariling interes sa iba. Ang 3 linggo ay biglang nararamdaman na parehong napakaraming oras at hindi sapat upang bawiin ang sarili ko mula sa 4 na taon ng entangled finance, pinagsamang possession, at ang detalyadong infrastructure ng isang kasal na tila mas mahalaga sa akin kaysa sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam ako ng isang bagay na kahawig ng kasiglahan sa halip na takot. Kapag iniisip ko kung ano ang susunod, ang 3 linggo ay parang parehong walang hanggan at walang oras. Kapag binubuwag mo ang isang buhay ng piraso-piraso, ang mga araw ay nagiging blur sa isang routine ng mga kahon, legal paperwork at ang kakaibang intimacy ng paghahati ng mga pinagsamang possession sa isang taong naging estranghero. Gumagalaw si Marco sa aming bahay na parang isang multo na gumagala sa sarili niyang buhay. Paminsan-minsan ay nagtatangkang mag-usap na parang mas negotiation kaysa sa tunay na komunikasyon. Ang umaga ng aking pag-alis ay dumating, kulay abo at umuulan na London weather na sa ilang paraan ay parang naaangkop para sa mga pagtatapos. Siniselyohan ko ang huling bahagi ng aking mga kahon nang tumunog ang doorbell nang may persistence ng isang taong may balita na hindi makapaghintay. Nakatayo si Jason sa aking front step na may laptop na nakatago sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon na kinikilala ko mula sa aming pinakamahihirap na client meeting. Ang tingin na isinuot niya kapag may natuklasan siyang mahalaga na walang gustong marinig. "We need to talk," sabi niya. Pumasok sa aking hallway nang hindi naghihintay ng imbitasyon. "Before you leave, there's something you should see." Inilagay niya ang kanyang laptop sa aming dining room table, ang parehong mesa kung saan kami ni Marco ay nagplano ng mga dinner party at tinalakay ang mga weekend trip na hindi na namin gagawin. Ang screen ay naglo-load ng may methodical efficiency ng isang taong gumugol ng malaking oras sa pag-oorganisa ng ebidensya. I was running social media analytics for that gallery client. Nagsimula si Jason, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard ng may sanay na precision. Dahlia Morrison's name came up in the data, so I did some deeper research. What I found changes everything. Ang screen ay napuno ng mga screenshot, timestamp at social media post na nakaayos ng may uri ng sistematikong organization na nagpaparamdam sa aking marketing background na pinahahalagahan ang thoroughness kahit na ang aking puso ay lumulubog sa mga implikasyon. The Sunday brunches, sabi ni Jason, nagkiklik sa mga imahe na naglo-load na parang ebidensya sa isang courtroom presentation. They weren't emergency counseling sessions at local cafes. Look at these locations. Ang mga larawan ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa sa anumang ibinahagi sa akin ni Marco. Sketch the trendy Shoreditch restaurant with the 40-pound tasting menu. Chilton Firehouse, where celebrities go to be photographed. The River Cafe, which requires reservations booked months in advance and costs more per meal than most people's weekly grocery budget. Hindi ito ang uri ng mga lugar na kumukuha ka ng kape upang tulungan ang isang tao sa professional crisis.
Ito ay sadyang mga destinasyon, ang uri ng mga restaurant kung saan pumupunta ang mga tao upang mapabilib ang isa't isa, upang lumikha ng mga alaala, upang markahan ang mga okasyon na mahalaga. She's been documenting everything, patuloy ni Jason. Ang kanyang boses ay may dalang maingat na neutrality ng isang taong naghahatid ng nagwawasak na balita ng pinakamarahan hanggat maaari. Not just meals, but activities. Look at this. Ang mga larawan ng apartment hunting ay nagpapabalik-balik sa sikmura ko. Hindi lang anumang mga property, ngunit tiyak na mga listing sa Richmond. Mga kalye sa loob ng walking distance ng aming bahay. Mga neighborhood kung saan madali siyang maging bahagi ng aming pang-araw-araw na routine. Mga lugar kung saan ang pagkikita sa amin ay magiging natural sa halip na coincidental. Ngunit ang pinakawawasak na ebidensya ay nagmumula sa tinatawag ni Jason na professional portfolio ni Dahlia. Isang buong photography series na may pamagat na New Beginnings na umuunlad na parallel sa kanyang relationship sa aking asawa. Ang mga imahe ay naglo-load ng may artistic precision na nagpaparamdam sa kanilang emotional impact na mas brutal. Ang aming paboritong pub, ang White Swan, na nakunan sa golden hour lighting na nagbabago sa pamilyar na espasyo sa isang bagay na mukhang romantic at intimate. Ang mga antique shop sa Hillrise kung saan kami ni Marco ay nagbabrowse sa mga tamad na Sabado ng hapon, ngayon ay nagsisilbing backdrop para sa mga artistic composition na nagpapahiwatig ng isang taong nagdodokumento ng kanilang sistematikong reclamation ng teritoryo. Kahit ang Richmond Farmers Market ay lumabas sa kanyang portfolio, nakunan ng larawan gamit ang mata ng isang taong nakakaintindi sa emotional significance ng mga pinagsamang espasyo at gustong angkinin ang mga ito para sa kanyang sariling narrative. Each image is dated, sabi ni Jason. Itinuro ang mga timestamp na nagpapakita ng saklaw ng kung ano ang nangyayari. This isn't casual documentation. This is someone deliberately creating a visual record of replacing another woman's life, one location at a time. Ang photography ay hindi maikakaila na maganda. Ang bawat imahe ay binubuo ng may professional skill na nagbabago sa mga mundane location sa isang bagay na mukhang karapat-dapat sa mga gallery wall. Ngunit ang pag-alam sa context ay nagpaparamdam sa bawat artistic choice na parang karahasan. Ang bawat maingat na frame shot ay parang ebidensya ng calculated invasion. There's more, sabi ni Jason, ang kanyang boses ay lumalabas ng mas tahimik habang nagkiklik siya sa mga folder na inayos ayon sa petsa at lokasyon. The timeline doesn't match anything Marcos told you. Ang mga timestamp ay nagpapakita ng isang pattern na nagpaparamdam sa 4 na buwan ng kasinungalingan na biglang nakikita sa high resolution. Ang mga gallery opening na dinaluhan nila nang magkasama habang nagtatrabaho ako ng gabi sa mga client presentation, naniniwala ako na sinusuportahan ko ang aming pinagsamang financial goal. Weekend trip sa Bath, ang parehong trip na iminungkahi ko para sa amin ng maraming beses na tinanggihan ni Marco bilang impractical at expensive. Ang ebidensya ay sumasaklaw sa mga buwan, nagpapakita hindi lamang ng infidelity, kundi isang detalyadong campaign ng manipulation na nagpaparamdam sa aking nakaraang pag-unawa sa aming sitwasyon na parang naive sa paghahambing. Habang sinasabi sa akin ni Marco ang tungkol sa fragility ni Dahlia at professional struggle, inirerehistro niya ang kanilang romance na parang isang victory lap, lumilikha ng permanenteng record ng mga sandali na dapat ay nakakapagpagaling na mga pag-uusap sa pagitan ng matatandang kaibigan. Pinaplano niya ang buong bagay na ito, sabi ko, nag-i-scroll sa mga imahe na nagpapakita ng dumaraming intimacy at kumpiyansa. Hindi ito accidental emotional reconnection. Ito ay sistematiko. Tumango si Jason. Isinasara ang laptop ng may finality ng isang taong tapos na magpakita ng isang kaso na sana ay hindi niya kailangang gawin. I'm sorry, Pia. I know this makes everything worse, ngunit nagkamali siya. Ang pagtingin sa ebidensya ay hindi nagpaparamdam sa lahat ng bagay na mas masahol pa. Ginagawa nitong malinaw ang lahat.
4 na buwan akong nagtatanong sa aking mga instinct, nagtataka kung ako ay overreacting sa innocent friendship. Hinahayaan ang mga lecture ni Carla tungkol sa tiwala at maturity na kumbinsihin ako na ang aking mga alalahanin ay mga palatandaan ng personal inadequacy sa halip na tumpak na pagbasa ng tunay na banta. Ngayon nauunawaan ko na ang aking mga instinct ay hindi lamang tama, sila ay conservative. Ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko, mas calculated at sadyang kaysa sa aking pinakamasamang hinala na iminungkahi. 2 oras pagkatapos, nakatayo ako sa departure lounge sa Heathrow, napapalibutan ng maingat na nakaimpake ng mga labi ng aking buhay sa Richmond. Ang mga revelation ng umaga ay parang panghuling piraso ng isang puzzle na hindi ko napagtanto na nilulutas ko. Kinukumpleto ang isang larawan na nagpapaliwanag hindi lamang kung ano ang nangyari, ngunit kung bakit ang bawat pagtatangka upang ayusin ang aming kasal ay nakalaan na mabigo mula sa simula. Hindi mo maaaring ayusin ang isang bagay kapag ang isang tao ay sistematikong binubuwag ito habang nagkukunwaring tumutulong sa maintenance. Ang aking telepono ay nagba-vibrate sa isang text mula kay Marco. "What are you doing this weekend?" Ang tanong ay may dalang mga pagpapalagay na magiging tumpak 1 linggo na ang nakalipas. Na nakaupo ako sa ilang malungkot na temporary accommodation, pinagsisisihan ang aking padalos-dalos na desisyon, muling isinasaalang-alang ang dramatic step ng pag-alis sa aming buhay ng magkasama. Na ang reality ng London ay magiging overwhelming kumpara sa kaginhawaan ng Richmond routine, kahit na ang routine na yon ay naging lason. Sa halip, tumingin ako sa paligid ng departure lounge na puno ng mga tao na patungo sa mga bagong adventure, mga bagong posibilidad, mga bagong bersyon ng kanilang sarili na hindi pa nila nakikilala. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam ako ng isang bagay na kahawig ng kasiglahan sa halip na takot kapag iniisip ko kung ano ang susunod. Kumuha ako ng isang selfie laban sa backdrop ng mga departure board na nagpapakita ng mga destinasyon na tunog ay parang kalayaan. Paris, Amsterdam, Rome, at sa tuktok ng listahan, London. Ang boarding pass ko ay nakikita sa frame, tunay na ngiti na pumalit sa mga buwan ng pilit na kasiglahan na naglinlang sa lahat maliban sa sarili ko. Starting my new life, nag-type ako, idinagdag ang larawan bago pindutin ang send. Ang tugon ay dumating kaagad. "Wait, you're actually leaving? Come home. We can work this out." Ngunit sumasakay na ako. Ang telepono ay lumilipat sa airplane mode habang ang London. Ang aking London ay naghihintay sa unahan. Sa likuran ko, ang Richmond ay lumiit sa laki ng isang problema na dati kong mayroon. Habang sa unahan ay nakahiga ang isang lungsod kung saan walang nakakaalam ng aking kasaysayan, kung saan maaari akong maging isang tao bukod sa asawa na hindi sapat upang mapanatili ang atensyon ng kanyang asawa. Ang eroplano ay umangat, dala ako palayo sa 4 na taon ng maingat na binuo ng mga kasinungalingan at patungo sa 3 linggo ng ebidensya na sa wakas ay nagpapaliwanag sa lahat na hindi kailanman nagkaroon ng kahulugan noon. Ang eroplano ay lumapag sa Heathrow na may banayad na bump ng mga bagong simula na nakakatugon sa matatag na lupa. Sa pamamagitan ng maliit na oval window, ang London ay kumalat sa ilalim ng kulay abo na kalangitan na sa ilang paraan ay mukhang mas mapagbigay kaysa sa pamilyar na sikat ng araw ng Richmond kailanman. Ako ay 32 taong gulang, dala ang 2 suitcase at isang laptop bag na naglalaman ng lahat na kailangan ko upang bumuo ng isang buhay na ganap na pag-aari ko. Ang flat sa Shoreditch ay lumampas sa bawat inaasahan na itinakda ng relocation team ng aking kumpanya. Exposed brick walls na nakasaksi sa mga dekada ng mga kwento ng London. Industrial lighting na nagpapamukhang ang lahat ay nabibilang sa isang design magazine at floor-to-ceiling windows na nag-frame sa city skyline na parang isang pagpipinta na nagbabago sa bawat pagbabago ng liwanag at panahon. Ang una kong umaga, nakatayo ako sa mga bintana na iyon na may kape mula sa artisan roaster 3 palapag sa ibaba, pinapanood ang London na gumising sa paligid ko. Ang kape ay may ibang lasa dito. Hindi lang ang mga bean o ang brewing method,
Ngunit ang karanasan ng pag-inom nito nang hindi nagtataka kung saan talaga ginugol ng aking asawa ang kahapon nang hindi sinusuri ang mga text message para sa mga nakatagong kahulugan. Nang walang patuloy na mababang antas ng anxiety na naging normal na nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. Ang office building sa Canary Wharf ay humuhuni sa uri ng creative energy na nakalimutan ko na posible sa professional environment. Ang bago kong team ay hungry, innovative, sabik na patunayan ang kanilang sarili sa mga paraan na nagpaparamdam sa akin kung bakit mahal ko ang marketing bago ito naging isa pang routine na sumusuporta sa isang buhay na dahan-dahang binabaon ako. Aloob ng 2 linggo, naipatupad ko ang 3 strategy na nagpapataas ng client retention ng 30%. Ang tagumpay ay naiiba kaysa sa aking mga tagumpay sa Richmond. Hindi lang professional validation, ngunit patunay na maaari akong bumuo ng isang bagay na makabuluhan kapag hindi ako patuloy na namamahala sa emotional crisis ng iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nagdaan ako ng buong araw nang walang compulsively checking ng aking telepono, nang hindi nagtataka kung ang taong nagsabing mahal ako ay nagsisinungaling sa aking mukha, nang hindi nararamdaman na naglalakad ako sa mga emotional landmine na nagkunwari bilang normal na mga pag-uusap. Pabalik sa Richmond, ayon sa mga magkaparehong kaibigan na hindi makatiis na magbahagi ng mga update, ang aking pag-alis ay lumikha ng eksakto sa uri ng kaguluhan na inaasahan kong maiwasan, ngunit lihim na alam kong hindi maiiwasan. Ang maingat na pinamamahala ang double life ni Marco ay sumabog ng napakaganda ng inalis ko ang sarili ko mula sa equation. Si Carla, ang aking dating kasamahan sa tanghalian at tagapayo sa relationship, ay napatunayang nakakagulat na sabik na magbahagi ng mga detalye tungkol sa resulta ng aking strategic withdrawal. Dahlia expected a completely different outcome. Sinasabi niya sa akin sa isa sa kanyang mga update call na parang mas entertainment kaysa sa tunay na pag-aalala. She thought the Sunday sessions were courtship leading to commitment that Marco was building toward leaving you for her. Ang irony ay perpekto. Nang paunang tinapos ko ang triangle sa pamamagitan ng pag-alis sa sarili ko ng ganap, natagpuan ni Dahlia ang kanyang sarili sa awkward na posisyon ng pagiging other woman sa isang relationship na hindi na umiiral. Ang kanyang tugon, ayon sa breathless reporting ni Carla, ay mabilis at artistically devastating. Ang New Beginnings photography series na nagdodokumento ng kanyang sistematikong pagpapalit sa aking buhay ay na-update na may isang bagong koleksyon na may pamagat na false starts. Stark black and white images ng mga walang laman na restaurant table, inabandona na coffee cup, solitary figure sa mga location na dating kumakatawan sa posibilidad, ngunit ngayon ay nagsasalita lamang ng pagtataksil at miscalculation. Ang artistic statement ay malinaw. Siya ay niloko ng lubusan tulad ko. Cast bilang romantic heroine sa isang kwento kung saan ang male protagonist ay hindi talaga committed sa anumang lampas sa ego gratification at weekend entertainment. Ang bahay sa Richmond ay nabenta sa loob ng 6 na linggo. Ang Georgian townhouse na na-feature sa Design Magazine ay binili ng isang batang mag-asawa na malamang ay inilarawan na bubuo sila ng uri ng pangmatagalang partnership na nagkunwari kaming binuo ni Marco. Ang proceeds pagkatapos bayaran ng aking mortgage ay nagbigay sa akin ng uri ng financial freedom na nagpaparamdam sa London na hindi gaanong escape at mas parang investment sa aking aktwal na future. 6 na buwan sa aking bagong buhay, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang mensahe sa pamamagitan ng LinkedIn. Isang professional platform na pakiramdam ay angkop na neutral para sa kung ano ang naging pinakamahalagang pag-uusap na hindi ko alam na kailangan kong gawin. Humihingi si Dahlia Morrison ng isang pribadong meeting. Ang kanyang mensahe ay maingat na worded at walang artistic flair na nagpapakilala sa kanyang social media presence. Sumang-ayon kaming magkita sa isang cafe sa Covent Garden, neutral territory, kung saan wala sa amin ang may kasaysayan o emotional investment.
Mukha siyang mas maliit kaysa sa inilarawan ko, mas fragile kaysa sa kumpiyansa na bohemian goddess na binuo ko sa aking isip sa loob ng mga buwan ng social media surveillance. Ang pagkapagod sa kanyang mga mata ay nagsasalita sa tiyak na uri ng pagod na nagmumula sa pagkaunawa na ikaw ay cast bilang villain sa kwento ng iba nang hindi nauunawaan ng script. I wanted to apologize, sabi niya nang walang preamble. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa isang tasa ng kape na parang ito ay nag-a-anchor sa kanya sa pag-uusap. For everything. For believing things that weren't true. For participating in something that hurt you. For not asking the right questions. Huminto siya, nakatitig sa kanyang tasa na parang naglalaman ito ng mga sagot sa mga tanong na natututo pa rin siyang magtanong. Marco told me, your marriage was essentially over. Patuloy niya, ang kanyang boses ay lumalabas ng mas maliit sa bawat salita. That you were just going through the motions until it was convenient to divorce. That you'd grown apart and were staying together for financial reasons. Ang audacity ay nakamamangha, ngunit natagpuan ko ang aking sarili na nakakaramdam ng isang bagay na hindi inaasahan. Awa sa halip na galit. And you believed him. I wanted to. Inamin niya gamit ang uri ng katapatan na nagmumula lamang pagkatapos ng mga kahihinatnan na ginagawang imposible ang pagtanggi. It made everything easier to justify. The restaurant dates, the photography project, the apartment hunting in your neighborhood. If your marriage was already dead, then I wasn't really destroying anything. Ang pag-uusap ay tumagal ng 2 oras. 2 babae ang nagtatasa sa detalyadong fiksyon na binuo ng isang lalaki upang pagsilbihan ang kanyang ego habang pinapanatili kaming pareho na invested sa mga nakikipagkumpetensyang bersyon ng parehong pantasya. Si Marco ay naglalaro ng parehong panig ng mahusay. Ipininta ako bilang controlling at suspicious sa kanya habang inilalarawan siya bilang needy at fragile sa akin. I've been where you were, sabi niya habang naghahanda kaming umalis. The wife wondering why her husband needs so much friendship from his ex. It's devastating, and I helped do that to you. Habang natatapos ang aming pag-uusap, inihahatid niya ang perpektong koda sa kung ano ang sa wakas ay komportable kong tawagin na aking revenge story. Bagaman ang revenge ay nagpapahiwatig ng mas aktibong malis kaysa sa kung ano talaga ang nangyari. He's completely alone now, sabi niya. Kinukuha ang kanyang vintage leather jacket gamit ang mga paggalaw na nagpapahiwatig ng isang taong natutunan na dalhin ang pagkabigo ng may artistic grace. The house sold. He's renting some dreary flat in Clapham, spending weekends watching Netflix instead of curating relationships with women who don't really know him. Ang irony ay napaka-perpekto na parang scripted. Si Marco, na desperado para sa atensyon ng babae na pinanatili niya ang relationship sa parehong kanyang asawa at ex-wife ng sabay-sabay, ngayon ay wala na. Ang lalaking nangailangan ng patuloy na validation mula sa maraming source upang maging interesante ay natuklasan kung ano ang pakiramdam ng maging tunay na nag-iisa sa kanyang sarili. Ang paglalakad pabalik sa aking shortage flat sa pamamagitan ng mga kalye na may linya ng mga gallery at cafe na tumutukoy sa aking bagong buhay. Napagtanto ko ang isang bagay na malalim na nagbago sa kung paano ko nauunawaan kung ano ang nangyari sa amin. Hindi na ako galit. Ang galit ay nangangailangan ng patuloy na emotional investment sa mga pagpipilian ng iba. At inilihis ko ang energy na yon patungo sa pagbuo ng isang bagay na talagang nagsisilbi sa aking interes. Sa halip, ako ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat na si Marco ay naging sapat na arrogant upang ihatid ang ultimatum na iyon. Nagpapasalamat na pinahahalagahan niya ang aking pagpayag na hamunin ang kanyang bluff. Nagpapasalamat na pinalaya niya ako mula sa isang kasal na dahan-dahang binabao ng lahat ng authentic tungkol sa kung sino ako dati. Minsan ang mga tao ay gumagawa sa iyo ng pinakadakilang pabor ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng eksakto kung sino sila. Ipinakita sa akin ni Marco na siya ay isang taong pipili ng drama kaysa sa stability, ego gratification kaysa sa partnership, manipulation, kaysa sa tapat na komunikasyon.
At sa pagpapakita sa akin kung sino talaga siya, ipinakita din niya kung sino ako maaaring maging. Isang tao na tumatangging tumanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa kanya. Isang tao na pumili sa sarili niya kapag ang iba ay hindi. Isang tao na sa wakas ay natutunan na hindi mo maaaring iligtas ang isang relationship sa isang taong emotionally umalis na. Bawat umaga kapag gumising ako sa aking warehouse flat, pinapanood ang London na gumising sa labas ng aking mga bintana. Naaalala ko ang sandali na iyon sa aming kusina sa Richmond nang nagbago ang lahat. Ang sandali na tumigil ako sa pakikipaglaban para sa isang taong hindi nakikipaglaban para sa amin at nagsimulang makipaglaban para sa sarili ko sa halip. Sa wakas ay pinili ko ang sarili ko at ito ang pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Kung ang kwentong ito ng strategic liberation ay nakakuha sa iyo mula sa simula hanggang sa dulo, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nang inihahatid ni Pia ang perpektong kalmado, "You're absolutely right," na tugon sa ultimatum ni Marco. Ano ang paborito mong sandali mula sa kanyang journey? I-drop ito sa mga comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mas nakakahimok na mga kwento ng mga taong pumipili sa sarili nila. Subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isang upload.